The parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Ayan, yan po yung malinaw na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos, Kong. Ano ha? So talagang iintayin natin kung ano talagang tatahakin na direksyon ni Vice President Inday sa susunod na eleksyon. Ayan. Di ba? Kung kaya nga. Pero teka muna, paano natin malalaman kung kakayanin niya? Hindi pa natin alam kung sino itatalaga ng Pangulo. Ikaw naman. Hindi, pero at least alam na natin ang magiging challenge na kakaharapin niya, Kong. Di ba? Ikaw sa mga balita, pati yung mga primetime news sa hapon at sa gabi, ay talaga namang parang pinagdidiinan. Hindi naman siya nagiging tayo, sabihin nila, baka sabihin kampi tayo. Hindi po. Kumbaga, ang pakiusap lang naman nila, ay yung mga balita naman sana, wag yung paduguin ng gusto, di ba? Parang ganun nga yung ginugusto naman itong mga mainstream media kasi. Ang daming gustong makiusap na mag-back channel tayo. Ito naman mga mainstream media naman, banat naman. Na parang, kaya nga yung tinatawag na xenophobia, lumalaga na para bang natatakot tayo o tinatakot tayo sapagkat tayo sasakupin na ng China. Nagbaback channel nga po kayo. Yun naman pong mga dyaryo po ninyo. Araw-araw kami na lang po yung pinatutot siya daan. Pwede po ba ceasefire muna tayo? Ba't hindi ka naman malulungkot dyan? O teka muna, yung mga nagbablog na naman baka iibahin na naman ang sinasabi natin, ano? Huwag niyo po i-twist, parang awa niyo na. Yun na nga, napakalaki ng napakahirap ng kalagayan ng ating mag-aaral kung pag-uusapan yung assessment na yon. Masyado naman tayong kulelat dyan. Ganon din sa teams dyan, ha? Pareho rin. Tayo'y kulelat din. Ganon din science, mathematics, reading and comprehension. Ganon din dun sa PEA Southeast Asia. Paano gagawin natin kung halimbawa hindi natin may tataas yung kalidad ng ating mga estudyante? Kung gusto ko po sanang ilatag sa ating mga kabayan, maikli lang po bago natin ilatag yung ating Vox Populi. Ako'y hinayang na hinayang at mayroong mga episode tayo sa palatuntunang ito. Kayo po'y nagpahayag din ng panghihinayang. Dito ho ba sa PISA, ito po yung Program for International Student Assessment, abay lagi pong nasa kaduluduluhan ng ating bansa, Kong Nagsimula po ito kay Secretary Liling Briones pa, baka higit pa, at hanggang sa kasalukuyan po, ay mukhang talagang mahirap pong makabangon ng ating bansa. Ukol po dito sa assessment na ito nga pong PISA, may kinalaman po sa reading comprehension, mathematics, etc., Kong. Hindi lang naman PISA yan, tatlo yan Yun na nga po, Kong, Yung PISA yung una, pagkatapos meron pang TIMSS, T-I-M-M-S. Yan, opo. Meron pang Southeast Asia PEA. Ano yan? Tatlong international assessments. Ang kanilang tinarget, mga batang mag-aaral sa buong daigdig. Sa elementary ata yung sa PISA ay OECD ata yung... yan, opo. Organization for Economic Cooperation and Development. Yan, opo. Sinusuri nila yung quality ng mag-aaral ng bawat bansa. So kumuha sila ng mga ilang sample sa bawat bansa. Sa PISA, 79 countries ang kinuha. Matakin mo yan. Opo, napakarami. Akalain mo sa 79 countries din. Bakit tayo nasa number 79? Kung pag-uusapan ay reading ata. Yan, kaduluduluhan po. Nasa 78 naman tayo sa science, saka sa mathematics. Yun, ba't hindi ka naman malulungkot dyan? O teka muna, yung mga nagbablog na naman baka iibahin na naman ang sinasabi natin, ano? Huwag niyo po i-twist, parang awa niyo na. Yun na nga, napakalaki ng napakahirap ng kalagayan ng ating mag-aaral kung pag-uusapan yung assessment na yon. Masyado naman tayong kulelat diyan. Ganon din sa teams diyan, Pareho rin, tayo'y kulelat din. Ganon din science, mathematics, reading and comprehension. Ganon din dun sa PEA Southeast Asia. Paano gagawin natin kung halimbawa hindi natin may tataas yung kalidad ng ating mga estudyante? Ngayon po, naharap tayo kasi ang sabi ng Pangulong Bongbong, pinaka-latest kanina, within this week, i-announce na po niya kung sino ang posibleng pumalit
kay BP Inday bilang DepEd Secretary po, Kong. Ano ha? Dapat lang kasi wala nang DepEd Secretary. Opo, bagamat siyempre magtatalaga siya ng kapalit. Opo, bagamat July 19 pa ata ang effectivity ng kanyang resignation, pero naobliga po ang Pangulo na sa lalong madali na yung panahon ay magtalaga. Ang gusto kong itanong sa ating mga kabayan, sa naharap tayo ukol sa bagay na ito at mukhang nagiging kahiyahit, na masakit bilang isang magulang na malaman na ang mga bagay na ito ay mukhang hirap na mahirap nga pong maibangon ng ating bansa, ang mga pagsusulit at ang mga assessment na ito, Kong. Oho. Yun ang itatanong mo. Ngayon, gusto ko hong malaman sa kanila, dapat bang maging assignment po kung sino man ang mapipiling bagong DepEd Secretary, ay dapat kayang ibangon niya, ibangon ang napakababang performance ng ating mga estudyante para dito sa mga pagsusulit na ito, Kong. 3 ngayon na banggit ko, iniisip ko parang isa lang yung PISA. So meron palang teams at saka yung isa pa, yung sa Southeast Asia. Oo. Yan. Oho. Well, yun po ang dapat lang leading question na naman yan. Alam nga namang hindi niya ibangon yung pagkakasadlak sa mababang level naman ng ating mga mag-aaral na kabataan. Oho. Isa yan sa pinakamabigат at pinakamahirap na kanyang babalikatin, Jen. Opo. Well, ang tanong ko sa kanya, kung kaya nga Pero bang- teka muna, paano natin malalaman kung kakayanin niya? Hindi pa natin alam kung sino itatalaga ng Pangulo. Ikaw naman. Hindi, pero at least alam na natin ang magiging challenge na kakaharapin niya, Kong. Di ba? Kung ako, napili ka dyan, ikaw ba? Boss, hindi ko po kaya yun. Ayaw ko, tatanggi ko. Idea. Kasi ang yung mga nangyayaring tension po sa West Philippine Sea, Kong, di ba, meron na naman tayong latest, note verbal, ang pinakahuli po nating inihain. Pero, ang sabi po ngayon ng Pangulo ay kinakailangan makapag-isip na tayo ng mas mataas na level. Hindi lang daw dapat, hindi niya pinaliwanag kung ano yung bagay na yun. Pero meron daw po sanang maisip tayo na mas mataas na level bukod sa diplomatic protest at saka note verbal, mga hakbang na pwedeng gawin ng ating pamahalaan, Kong. Baka ang sinasabi ng Pangulo dyan ay nung isang araw kasi, siguro, hindi ako nagkakamali, mga 4 na araw nang nakararaan dyan. Opo. O baka 5 araw na. Dahil nga ako, naliligalig din ako sa tensyon na namumuo dyan sa West Philippine Sea. Naisip kong i-text si Kong Sandro. Sandro Marco, opo. Siya yung ating Senior Deputy Majority Leader. Okay, opo. Alam mo si Kong Sandro, hindi pa siya congressman, talagang medyo nagkakaroon na kami ng contact niyan. Opo. Napakabait na bata naman yan. Nung siya ay naglilingkod pa na aide ni... Speaker Martin. Hindi pa speaker si Speaker Congressman Martin. Opo. Siya yung majority leader. Opo. So, isa sa mga katulong niya ron. Opo. Isang staff. Talagang magalang na bata. Ngayon, naging congressman nga. Ganun pa rin ang pagtingin niya sa akin. Opo. Pagka nga magkasalubong kami yan, sumasaludo pa sa akin yan. Ganun po. Sir, yes sir. Mga ganyan. Mabait na. Naisip ko na i-text ko siya. Okay. Pwede kaya ka kung makatulong tayo sa iba't ibang kaparaanan, sabi ko, ako sa aking palagay, kung mamarapatin mo, nabanggitin mo kay Pangulo, na pwede kong gamitin yung back channeling sa aking sariling pamamaraan. Opo. Dahil meron naman akong mga kaibigan na mga Chinese nationals nung ako'y naglilingkod pa sa isang international organization bago ako mahirang sa Kongreso. Okay. Opo. Yun ang aking text, Opo. Sumagot ngayon siya. Alam mo si Kong Sandro, mabilis mag-text yan. Hindi kagaya ng mga ibang mga Kongs na kakilala ko. Kaibigan ko pa naman yung karamihan. Opo. Di ko malaman magte-text pagkagabi na Pero si Kong Sandro... Medyo bata-bata pa kasi Kong, kaya hindi, nasa tao yan bagay, tama nasa kayo. tao Opo. yan Mabilis mag-text yan. Very short, pero talagang yung saktong-sakto doon sa pinag-uusapan. Opo. Sasabihin ko po kagad, sir. Okay. Okay. Pagkaran ng mga oras lang, Opo. Oras lang, sasagot.
sabi po ni President BBM, ano po ba ang binabalak po ninyo na paraan? Okay. Mabuti pala. Na paano pong paraan ng back channeling? Di sinabi ko, sabi ko, gagamitin ko nga yung aking mga kaibigan nung ako'y nasa private sector. Opo. At susubukan natin kausapin ng kanyang mga peers at ipaliwanag natin kako yung konsepto sa international law na kung tawagin natin ay traditional fishing rights. Okay. Ang kabutihan kasi kako nito, ito ay hindi kako nag-i-involve ng usapin tungkol sa teritoryo. Okay, opo. Medyo mainit lang ang mga Chinese kapag ang usapin ay sa teritoryo. Teritoryo, opo. Ito ka akong usapin ng traditional fishing rights. Ito ay isang private vested right. Okay, opo. At dahil nga ako merong naman naganap na incident na halos ganito rin ang pangyayari na nagawa na nila minsan in the year 2000 with Vietnam. Opo. Doon sa Gulf of Tonkin, sabi ko, anong mali natin baka sakaling Baka maging epektibo, no? magkaroon din tayo ng ganong klaseng pag-uusap at pagkakapalagayang loob. Opo. Mas mabuti na kako yung meron tayong pinag-uusapan, ito ay private lang at neutral area ito. Opo. O di, yung text ko na yon, pinabasa niya sa Pangulo. Palagay ko, di ba? Opo. Sumagot siya uli. Okay. Sabi niya, nagpapasalamat po ang Pangulo. Kung magagawa po ninyo yan, malaki pong bagay na maaring makakapag-de-escalate ng tension sa West Philippine Sea. Oo nga naman, Sa makatwid, kung sakaling magawa ko man ito, meron akong imprimatur dyan. Meron akong approval na ako'y nagsabi sa kanila. Kasi siyempre, katungkulan naman natin, official or even in our personal capacity, kung ano man ang magagawa natin para sa bayan. At ang muling sagot ko nga sa kanya nung nagpapasalamat si Pangulo kung magagawa daw po ninyo yan, ay malaking bagay po para po mabawasan ang tensyon. Ang sabi ko naman, ito'y gagawin nating lahat for the sake of the motherland. Yeah. Yan naman ang sinabi ko. The best po yan. Well, sa kabatiran ng mga vlogger ko, baka alam niyo naman. Baka ibahin na naman ninyo. Ayoko nang makipag-usap sa inyo kasi minsan, hindi 2 beses, 3 beses, kasama ko si Jenso Barjaga at si Nelson, nandito pa noon. Ako'y nakiusap naman sa inyo, malaya po kayong gamitin po ninyo ang aming pagpapahayag, pati ang aming komentaryo at opinion. Pero huwag po ninyong babaluktutin. Huwag ito-twist. Huwag po ninyong ito-twist para sa ganun, kung ang hangarin po ninyo ay mailigaw po ninyo yung ating mga kababayan, ay sana'y makonsensya naman kayo. Huwag ninyong gagawin yon. Yung kaparaanan ba kong ng back-channeling talks, mga ganyang effort, ay ito ba yung pinahihintulutan din? Oo naman. Okay. Opo. Kasi kung halimbawa nagawa mo ngayon, tsaka mo lang sasabihin para maging opisyal na pumayag po sila, para sa ganun, pag nag-usap, meron ng background kagad. Ayan, yun ang ganda ng back channeling . Opo. Meron kang may lalatag agad, tapos may iulat ka. Halimbawa, nagtagumpay ka. Mr. President, halimbawa, pumayag po sila pero ganito po yung ano po yung magiging posisyon. Sabihin mo ganito, ganyan. Sa makatwid, paunti-unti nakagagawa tayo ng pag-uusapan. Ito neutral ito . Papayag ka ako ang China, palagay ko, sapagkat neutral lang itong pinag-uusapan natin. Mag-umpisa tayo ka ako sa isda. Opo. Di ba? Kapag nag-umpisa ka sa isang bagay na mabuti, pasasambat makakarating ka rin doon sa ikabubuti. At sa maraming pagkakataon kong, yung mga back channel, minsan nga ay out of court settlement, parang ganyan. Yan ang masigit na nagtatagumpay, di ba? Karaniwan may nagtatagumpay. Maliban na lang doon sa nag-back channel ng kinauwian, nakuha sa atin ng Scarborough Shoal. Iba namang back channel talk sa tayo nangyari na yun. Hindi yata back channel yun . Backpedaling nga tayo dyan. So, yun ho pala ko nga. Well, again, sa part po na baka kami ay ikunin niyang i-content po ng ating mga kaibigan, mga vloggers, ay yun ho naman pala ay pinahihintulutan. At wala pong masama sa bagay na yan. Lahat tayo dapat, kung meron tayong may tutulong sa pamahalaan, sabihin lang natin sa Pangulo na ito po yung nais ko po sanang gawin. Opo. Naintindihan naman ng Pangulo na yun naman ay kung tayo magtatagumpay doon, malaking bagay din naman dyan. Ayan, sige Kong, abangan ho natin yan. Kung ano ang, kasi nga, kanina may napapayawan na po ang Pangulo sa kanyang talumpati na parang bukod nga po doon sa mga diplomatic protest, kasi ang dami-dami na po natin, parang
sa kahon-kahon na ata ang ating diplomatic protest, mga note verbal, sabi niya baka kailangang mag-level up tayo ng mga kaparaanan para bumaba pa ang pensyon yan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kasi yung mga note verbal na yan, mga diplomatic protest, mga official na pero ewan ko kung ilan na yung nagawa natin. Napakarami na rin po ata. Palagay ko 34 na truck na yun. Oo. Ay, nako. Isa pa po ko ito, ako'y napansin ko po bilang isang pagiging maginoo. Di ba nung nakaraang araw ay ipinahayag po ng ating pangalawang Pangulo, BP Inday, na wala na ang unit team. Pero sa pinakahuling pahayag po ng Pangulo, ang sinasabi niya, hindi, meron pa namang unit team. At binabanggit po niya na para sa kanya, ay hindi pa po ito nabubuwag. Ako nga po kung sabi ko, parang ano lang yan ang isang lalaki maginoo, di ba? Uy, sabi, parang sa ganitong sitwasyon, akala ko nag-break na pala kayo ng girlfriend mo, balitang-balita. Kapag ka ang lalaki po nagsalita ng, hindi, gumagawa pa ako ng paraan para kami ay magkabalikan at huwag kami magka-break. Di ba ganyan po ang mga maginoong lalaki ko, di ba? Usually ganyan po ang mga salita kapag ang pinag-uusapan ay paghihiwalay. Chivalry ang tawag dyan. Ayun, chivalry pala. Well, ako naman ay mukhang natutuwa akong sa bagay na ito at gumagawa pa ng kaparaanan ng Pangulong Bongbong na manatili yung unit team. Ang sabi ko nga sa'yo, kahit di ko siya nakakausap, siyempre pag merong nagbitiw sa sa kabinete mo, siyempre malungkot ka, di ba? Opo. Gagawa ka ng paraan kung sakaling maibalik, kung sakaling may babalik pa. So, tama naman yun, Jen. Bakit hindi? Di ba? Kahit ako, ganun ang gagawin ko, di ba? Oo naman, oo. Tama po. Ayan, sa ambush interview po kasi kanina, sinabi ng Pangulo na mananatili po namang miyembro ng Partidong Lakas CMD, si BP Inday, at hindi naman ang PDP laban ang bahagi ng binuong unit team noon pong 2022 presidential elections. Paliwanag po ng Pangulong Bongbong, pumasok po si BP Sara sa unit team bilang miyembro po ng Lakas CMD at hindi ng ibang partido. Pero mababago lang anyang unit team kung mag-iiba ng paninindigan ng Vice Presidente pagdating daw po sa eleksyon, partikular na sa oposisyon o sa administrasyon. Ayan. May isa tayo? Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Bongbong. Sige nga po. You have to remember, the PDP was never part of the unity team. PDP was never part of unity team kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the unit team. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Ayan, yan po yung malinaw na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Kong. So talagang iintayin natin kung ano talagang tatahakin na direksyon ni Vice President Inday sa susunod na eleksyon. Iyan. Di ba? Nanggagaling nila sa China. Sana, tigilan na sana itong mga ganito. Ganun po. Puro na lang kasi, paano tayo magbaback channel nito? Habang nagbaback channel tayo, sasabihin nila, nagbaback channel nga po kayo. Yun naman pong mga dyaryo po ninyo. Araw-araw kami na lang po yung pinatututsadahan. Pwede mo ba ceasefire muna tayo? Hindi ba? Opo. Kasi kung basahin mo yung dyaryo ngayon, meron namang positibo. Alam mo bang merong 33 Filipino-Chinese Federations na nag-publish ng isang pahina. Okay, opo. Sa dyaryo. Opo. Na nagmumungkahi na pumayapa tayo, mag-usap tayo, mag-dialogue tayo, pagtulong-tulungan po natin ang paghanap ng mabuting paraan. Opo. Para sa ganun ay may pagpatuloy natin ang mabuting pag-uusap. Okay. Wala po sa listahan namin kanya yung pagyera-gyera na yan, hindi po mabuti para sa atin, walang mananalo sa atin. Tama naman. Nasa dyaryo. Oho. Pati yung federasyon ng mga magtataho. Ganun po Lahat dito, ibig ko sabihin, not necessarily taho, pero yung mga nagtitinda ng ganitong mga pagkain. Kasi may mga federasyon yan. Opo. 33 Chinese-Filipino
Federation Ayun. ang nagsanib-sanib at sinasabi nilang magano tayo, magsikap po tayo na magkaroon ng isang mabuti at mapayapang pag-uusap tungkol sa bagay na yan para po ma-de-escalate po natin Ayan. ang namumuong suliranin Lalo ngayon dyan ko, sa South China Sea. Lalo ngayon ko sa mga balita, pati yung mga primetime news sa hapon at sa gabi, ay talaga namang parang pinagdidiinan. Hindi naman siya nagiging tayo, sabihin nila, baka sabihin kampi tayo. Hindi po. Kumbaga, ang pakiusap lang naman nila ay yung mga balita naman sana, wag yung paduguin ng gusto, di ba? Parang ganun nga yung ginugusto naman itong mga mainstream media kasi yan eh. Ang daming gustong makiusap na mag-back channel tayo. Ito naman mga mainstream media naman, banat naman. Na parang, kaya nga yung tinatawag na xenophobia, lumalaga na para bang natatakot tayo o tinatakot tayo sapagkat tayo sasakupin na ng China. Ako po, sabi ko, matagal na tayo sinakop sa lahat ng kalakal at bahay natin eh. Kaliit-liit ang gamit, galing po made in China kong eh. Oo nga. Di ba? Oo. Ang palagi ko sinasabi, paano natin kakalabanin ang China? Opo. Ako, grade 1 pa lang ako. Kapag ako'y nagugutom, napakarami yung mga kaibigan ko dun sa poblasyon dyan, kaklase ko. Opo. Mga anak ng may-ari ng panaderya dyan. Oo, magtitinapa. Alam mo yung mga ang tawag namin doon, retaso eh. Pinagtabasan ng Yung tinapay. pinagtabasan. Yes, opo. Iba yung forma. Oo. Inano yun. Ilalagay sa isang plastic po Ilalagay yan eh. sa isang plastic. Pagkatapos, yun namang may-ari ng panaderya, binabalot niya. Doon sa mga batang mga gutom na kasama na ako ron, nabibigyan kami. Yun, oo nga. Bagong ano naman bagong gawa. Kung mo ba naman ang forma niya mali lang, hindi na ba tinapay yun? Tinapay yun eh. Then saka ano yung pinakamasarap ko, yung pinagtabasan. Pagkatapos yung isa magbubuti lang. Okay, opo. Magbubuti lang. Pero ngayon, hardware sa amin, Jen. Isang malaking hardware sa paniki. Doon sasabihin mo, ang talagang gusto nila, negosyo. Totoo po. Yung komersyo, yung hanap buhay. Pambarya-barya. Ganyan ang ating mga Filipino-Chinese. Totoo. Kung sino man ang mapili ng Pangulo, kailangan pag-isipan niyang mabuti yung binabanggit na ulat ng World Bank. World Bank, opo. May kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin. Okay, opo. Na kung paano dumausdos ang kalidad ng ating mga batang mag-aaral. Ang sabi ng World Bank, kailangan kanyang pag-ibayuhin ang pagbibigay ng tamang puhunang pinansyal sa education sector. Sapagkat kanya baka mahuli kayo kanya, iisa na lang ang window na pagkakataon sa inyo. Okay. Iisang generation na lang ang natitira sa inyo para sa ganon palakasin ninyo ang inyong human capital. Ang human capital din, ito yung mga katangiang mabuti sa sa ating kabataan. Pinag-uusapan natin ay 15 to 46 years old. Okay, Ito yung kung tawagin ay demographic sweet spot. Okay, opo. Huwag nating ma-miss ito, sabi ng report ng World Bank. Kasi dito magkakaroon ng kaganapan yung tinatawag na developmental shift. Opo. Kasi kung ikukumpara mo sa ibang bansa, kalimbawa yung China dyan, nangunguna sa aging population, medyo tumatanda na sila. Madami na matatanda sa kanila. Sa atin, 60% nung ating, 64% nung ating total na populasyon sa ngayon, ay nabibilang dun sa working class. Mga kabataan to, between 15 to let's say 56 years old. Okay, opo. Ito yung demographic sweet spot na kinakailangang makapag-take advantage tayo rito. Malaki ang mangyayari na potensyal sa ekonomiya ng ating bansa. Kasi yung development, ito yung human capital gen, ito yung mga katangian ng estudyante. Opo. Lalong-lalo na kailangan ma-influence mo yung unang 10 taon ng isang bata. Okay, opo. Yung kanyang karunungan, likas na karunungan, di ba? Yung kanyang kalusugan, yung kanyang skill, yung experience, saka training. Ayan yan. Sapagkat dito sa panahon ito, diyan lalabas yung mga tinatawag na emotional, ito yung cognitive capacities.
yung kanilang mga kakayahan para maging innovative. Oho. Ganyan, ano? Pati yung potential na sila'y makapaggawa ng mga bagay na productive at magiging katanggap-tanggap, magiging parang yung gain. Opo. Gain ng economy yan. So, sabi ng World Bank, huwag niyong sayangin. Oho. Isa na lang ang window nyo, isang generation, pinag-uusapan natin kanya rito ay between 20 to 25 years. Ayun. So dito sa panahong ito ninyo dapat ilagak lahat ang pamumuhunan Oho. sa inyong human capital. Huwag ninyong mamimiss ito, otherwise Naku. malaking bagay ang mawawala sa inyo. napabayaan Nasa pala. sa inyo na yon, pero pag pinalampas ninyo, sayang. Oho. Ang China, wala na, aging population na sila. Opo. Pero kayo may pagkakataon kayong humabol talaga because itong human capital nyo ay napakalaking bagay. Kung sino man siguro mapipiling Defense Secretary, sana alam niya itong bagay na ito, Kong. Palagay ko, lahat aralin niya yan. Oho, oho. At pagkatapos, tsaka niya susuriin bakit tayo sumemplang doon sa mga international assessment na yun.